Personal sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay Tayo. Hello po, welcome back sa Barangay Tayo. Alam nyo, meron ho akong ikikwento sa inyo mga kabarangay, Kags Chino. 2 days ago, meron kasi akong konsepto na gagawin sana para mapuntahan natin. I-feature ko sana yung the poorest barangay dito sa NCR at saka yung the richest barangay, which is San Lorenzo. Yan ang richest barangay dito sa Makati. Yes, richest barangay sa Metro Manila. Pero ang poorest yung barangay 105 na tinatawag nilang Happy Land na puro basura. At doon na rin nakatira yung mga kabarangay nila. Doon na rin. At doon na rin yung barangay hall. 105 in Manila. Manila. Hindi ko lang sure kung Tondo o... Tondo. District So, 1. hindi ko alam kung anong distrito. Pero from what I heard, Zone 7. Okay. Zone 7. Hindi ako masyadong familiar. Pero noon nga, nung nakita ko nga yung barangay 105, ngayon na ako nakakita ng barangay na parang pinagkaitan ng serbisyo sapagkat naandun na lahat ng basura sa kalsada. Okay. Hinihintay ng mga tao na darating yung mga truck, ibubuhos ng truck sa kalsada yung mga basura at doon magkakalakal. At kung ano yung nakalakal ng mga nakatira doon, ibebenta worth 300, 400 na plastic o kaya kung ano man mga papel yan. And then, pang-araw-araw, yun na yung sustenance nila. Yun ang araw-araw. So, pumunta kami ng barangay 105. Nagkataon naman, hindi naman nila kasalanan na may council meeting ang barangay. Si Kapitan at saka Kapitana, I heard, at saka yung kanyang council. Pero hindi po tayo sosyal na tao at alam niyo naman, pag politiko, cowboy po tayong lahat. Pero the stench, yung amoy po ng lugar, talagang didikit talaga sa ilong mo. Although hindi tayo nagpapasosyal, hindi ho tayo nagrereklamo. Talagang ganun lang talaga ang lugar nila. Talagang hindi natin alam kung napag-iwanan sapagkat yung lupa na yung dating ilog, nilagyan ng lupa para gumanda ng dating Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Okay. Yung dati. Pagkatapos po yun, in-improve po yun. Pinaayos ni President Fidel Ramos para nga hindi na magkalakal yung mga tao, magkaroon sila ng magandang barangay. Si President Ramos, pinaayos pa po yun. Pero hindi ko maintindihan kung bakit para bang ewan ko kung gusto ng tao magbago dahil talagang yun na yung kinamulatan ng mga bata. Yung mga magulang, tinuturuan yung mga bata, mga lakal. Sometimes, ibinigay mo na yung serbisyo, pero minsan nga sinasabi ko nga, yung mga tao pa rin ayaw magbago. Ito, sabihin ko sa inyo, meron tayong tinutulungan, Kags Marisa, Kags mga sa DepEd area, di ba? Minsan magpapasok tayo ng bahay, Kalinga. O kaya ililipat natin sa bahay na bato sa Cavite. Meron na silang housing program. Ang nangyayari, binibenta nila yon or pinauupahan nila, babalik sila sa dati nilang iniiskwatan. So, yun ang ibig kong sabihin. Sometimes, nahihirapan ng gobyerno tumulong dahil yung mga tao ayaw magbago. Anong masasabi nyo dito? Kags Chino? Dapat, change from yung di ba sabi, be the wish you see, you wish to see. Be the change you wish to see in the world, and it comes from you. So It comes from within. yes, so pagka nandyan na ang tulong, nandyan ang lahat ng kailangan, pero hindi mo rin naman tutulungan yung sarili mo, medyo tayo dyan, medyo alanganin tayo. Yes, sa kasi nagkikwentuhan nga kami ng camera. Halimbawa ako, sinamang palad, at doon ako nakatira. Okay. Pang-araw-araw, di ba, na sustenance lang, kuha ng papel o bebenta, may 300 pesos, pambili ng dilata, okay. Wala namang masama ho doon. Pero kung didiskarte ka, uwi na lang ako ng probinsya, kahit barong-barong, mag-janitor na lang ako sa ibang mga bahay o magiging kasambahay na lang ako. Maayos pa yung lugar. At wala na rin tayong excuse para hindi mapaaral ng mga anak natin sapagkat ang dami ng public school dyan. Ikaw na ang pinakamahirap na tao. Libre ang school dito sa Pilipinas.
Ang mga public school, ang dami po. Pero yun nga sinasabi ko, kung ayaw mong magbago at umalis sa kinatatayuan mong estado, nasa pagkatao rin po yan. Kags Marie. Ano man sabi mo? Ako yung pagtingin ko sa'yo, hindi nagbabago. Yun. Hindi, alam mo kasi yung mga ganyan kasi lalo na higit sa lahat pagdating sa mga programa na ino-offer naman ng public servants natin. Ang problema talaga minsan tao. Pag wala tayong disiplina at hindi natin wini-welcome yung change o pagbabago at gusto lang natin lagi dun sa comfort zone na nakasanayan na lang natin, hindi tayo mag-grow. Walang progress na mangyayari at magaganap. Kaya nga, itong mga nabanggit mo, nakakalungkot kasi MCR. Yes, you may be the poorest, pero at the end of the day, hindi kasi tayo naniniwala na nakadepende sa budget ng laki o liit yan. It's always because of the public servants, kung gaano sila ka-passion at gaano sila kagaling na, lalo na pag mga resources. Correct. And Manila is Manila. So, maraming pwedeng gawin na yung connections natin sa mga lokal na pamahalaan, pwede naman natin ilapit yan eh. Ang tingin ko dyan, Kags Marie, parang nag-ano na eh. Kasi simula pa ni Presidente Marcos yung tulong eh. Hanggang kay Presidente Ramos, hanggang sa ilan na nagdaan na mayor ng Maynila. Talagang alam ko siguro na talagang hindi nila pinababayaan, pero nasa disiplina na ng mga naandun. Di ba? Ang nakasalalay ang lugar ninyo sa disiplina ninyo. Kasi kung makikita mo yung mga tao doon, talagang kalat na ng kalat eh. Nakasanayan na, kumbaga. Which is isang ugali ng Pilipino na yung katigasan ng ulo. Hindi malis. Pero alam mo, ito si Cap Dondon, tanungin natin. Kasi si Cap Dondon, disiplina niya eh. Walang nakapark sa labas. Yung sa Namayan. Wala Yung lahat. tayo, Kung makikita ninyo. Kaya paano mo nagawa yun? Una-una, lead by example. Meow, meow. Lead by example. Mag-cap ka kaya dun sa Barangay 105? Depende. Mahirap ka-expose eh. Different barangay, different strokes eh. Oo nga. Okay, depende. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, swerte ko sa barangay Namayan, ang babait po ng mga tao. Kaya ganun po. Pero may tanong ako, okay, kasi hindi ko naman nakita po yung lugar. And I'm very much surprised na bakit ganun po yung kung napapabayaan ng, hindi ko alam kung barangay o local government yung mga tao. Bakit ganun po? Hindi ko alam eh. I cannot judge or I cannot say anything about it. Hindi ako makapag-komento. Pero, Kagspuch, bakit hindi natin interviewin yung kapitan? Ano niya? Bakit ganun? Ang nangyari kasi, talagang i-intervene sana namin ng kapitan. Well, first of all, no, we do not intend to disparage yung Barangay 105 o yung City of Manila. Ang punto natin dito may ginagawa nga kayo. Kaya lang ang problema yung mga tao ayaw magbago. Okay. Yun yung punto na yun. Of course, iimbitahin namin sana yung kapitan o kapitana ba ng Barangay 105, pati yung council, para at least dito sa platapormang baka naman makatulong tayo at may makakita at baka matulungan sila. Pati na yung Barangay 105. Yun naman ang pakay natin. Kaya lang ang nangyari nung araw na yon nasa meeting sila, council meeting, hindi tayo masyadong napansin. So, because nagmamadali na rin tayo, napalipat kami ng ibang barangay. yun na lang ang dadalawin natin sa susunod. Babalik ko ako doon sa tanong mo, Kagspuch, tungkol doon sa barangay naman. Kailangan kasi very informed yung mga tao, para sa akin. Very informed yung mga tao kung ano yung goal na gusto mong ibigay. Tapos, ano yung meron silang makakamit doon sa gusto mo rin mangyari. What's in it for them? So, yun yung, yun yung lagi kong pinaiintindi na, kailangan natin mag-clearing, kailangan natin malinis. Bakit? Kasi, in the end, pag nagkaroon ng problema, kayo rin yung makikinabang pag clear ng kalsada natin. So, sumusunod naman sila. Bawal magtapon ng basura hanggat wala pa yung truck ng basura. Kasi bakit? Sa kalye mo ilagay,
kakainin ng mga aso o kukunin ng mga aso, ikakalat. Hindi naman ang kinakalat, pera, hindi naman basura. So, ganun po yung sa amin. Lagi kong sinasabi sa kanila. At the same time, yung langaw na makukuha sa basura, baka pumasok sa inyo. Magkakasakit pa kayo, etc., etc. Yun yung pinaiintindi ko sa barangay namin. Luckily, fortunately, at pasalamat sa Panginoon, sumusunod naman po yung mga tao. Talagang may disiplina. Ngayon, ang hirap po kasi sa ibang barangay hindi ako pwede magsabi, itong barangay na to, kaya ko yung ganyan. Hirap po Depende ho doon sa nakalakihan at nakita ng mga tao doon noong unang panahon pa. Nakagawian. Nakasanayan. Kadalasan ng mga nakasanayan, hindi tama Yun yung Well, ganun na nga. Kasi kung titignan mo yung traffic situation natin sa Pilipinas, alam niyo, wala rin disiplina masyado ang mga Pilipino. Pero Kags, Chino, meron talagang, ano sa tingin mo, meron talagang limitasyon tayong mga public servants. Hindi lamang yung nasa taas, lalong-lalo na sa mga barangay, na up to a certain point lamang ating tulong. Yes. Correct. And in the end, you have to help yourself para maiangat not only yung sarili mo, pero yung maangat mo mga kapitbahay mo. Nagtanong ako. Tanong ba yun? Tanong. Hindi, totoo naman yun. I agree with you, Tags Butch. Kasi, you know, though the barangay is the basic unit of our society, hindi naman namin to ginagamit as an scapegoat to say na, hindi na namin kaya yan. Pero, truth be told, we are really, limited. Diba? Sa resources, we have to, alam mo, pag nagkaroon ka naman ng away kapitbahay, o pag nanakawan ka, hindi ka naman sa congressman agad pupunta, sa senador, or sa presidente, diba? Sa mga barangay kagawad at barangay kapitan ang una mong lalapitan. And with so much, we entertain and cater to a lot of needs. Diba? Mula senior, PWD, infrastructure, health, kabataan, diba? So, ang dami namin kailangan. So, ang amin lang din, request is for you to also to help yourselves. Diba? Kaya ang sabi nila, yung kagaya ng controversial ayuda. Diba? I understand na the ayudas are parang yung mga taxes niya binabalik lang din sa inyo. Pero yung I go by the quote din na you teach a man how to fish, not just to give them fish. So, while it's there, tanggapin nyo, pero gamitin nyo rin yun as, pwede nyong gawing kapital sa negosyo. Kailangan sa inyo din manggagaling Kasi kahit ilang beses kami magbigay ng tulong, seminars, 'di ba? Food packs and all. Pagka hindi talaga kayo hindi nyo rin tinulungan yung mga sarili ninyo, hindi rin tayo uunlad at access. And sometimes, nagiging rason, Kags, kung bakit may mga politiko na umari sa politika, sa public service, dahil nga sinasabi na, sometimes wala na rin mangyayari. Pero meron tayo ditong si Kagawad Marie na isang public servant for the last 16 years, bata pa siya. Iba naman ang kanya. Yung mga tao talagang meron siyang sariling understanding niya kung bakit ganun ang mga tao, Kags. Yes, pero alam mo, Kags, medyo na-curious kasi ako Naalala ko lang bigla na Kagawad Chino, Liu, is serving his first term as Barangay Kagawad. So the challenge there was, alam naman natin na pagdating sa Barangay Council, Kagawads are the one doing the legislation. So, dun medyo sa segue lang ako kasi naalala ko sayang. Yung sa inyo bilang Kagawads on 4 committees, medyo curious ako pagdating sa paggawa niyo po ng resolutions and ordinances. Have you already passed or are you planning to pass one na baka pwede natin ma-share sa ating mga kabarangay? Kasi mostly dito, pagka pinapanood lang sa barangay tayo, like yung revenue code ni
Kap Dondon, and then yung sa akin, yung educational assistance program, talagang hinahanap ng ating mga kabarangay kasi they wanted to see and to adopt din sa kanilang mga barangay na po pwede rin nilang magamit. So, my question there was, have you already tried to pass? Kasi wala pang 2 years kang nagsaserve And I've heard kanina parang may sinubmit na kayo na ordinance sa barangay council. Oo. Pag sa committees kasi namin, marami na akong mga resolutions. Ordinance, nagko-co-proponent lang ako. Pero yung galing talaga sa akin, Wala pa. wala pa. More on resolutions. Kasi iba ordinance di ba? It involves budget Tsaka matagal. Oo. Compared to Talagang resolution. kailangan mo idaanin sa first, second, third reading. Kailangan mong mag-public hearing and ask the Yes. opinions of your constituents. So, it's all in my Facebook page. Yung I'm very transparent. Yung, kaya nga nakakatawa, di ba? Yung unang sabi ko nga kanina, yung banat na, ano na yan, hindi na yan successful sa showbiz kaya nagpolitika. Sabi ko, if that is the case, I should have used my Chrissy Achino Facebook page with, ilan na ba? 700,000 Wow. likes for my campaign. Diba? But I used Chino Liu. I used ito yung mukha ko sa tarpaulin. Diba? Hindi ko ginamit yung pagiging sikat ko. Kasi sabi ko nga, I wanted also to have a fair fight. Diba? So, kung gano'n ang kaso, di sana hindi ako gumawa ng panibagong Facebook page na Kagawad Chino Liu para hiwalay ko yung politika sa showbiz. Diba? So anyway, it's there. Lahat po ng mga activities, lahat po ng mga updates sa barangay, lahat ng mga napasa nating resolutions, it's all there. So I wanted also to be transparent Gets ko si Kags Chino Liu he was taken at face value. Kagaya, binoto ko siya I took him at face value dahil kilala ko siya, hindi pa siya nagsisilbi. Tumutulong na yan Tumatawag na sa akin, yung Kags Butch, tulungan mo nga ako dito, didistribute ng mga ganito. And maraming mga kapitbahay ang nauunawaan yun at kaya nga siya napasok bilang member ng council ng Barangay Don Bosco. Yung doon naman sa ordinansa, sometimes ito mga kagawad, tandaan nyo, minsan hindi na natin kailangan magpasa dahil may city ordinance na. Yes. Yung ginawa lahat ni kagawad sa health, sa environment, lahat yung city ordinance I-implement mo na lang. You don't need another ordinance. Babasahin mo lang yung city ordinance. Ayun na, mag-i-implement ka na. Makikita mo na kagad sa Committee on Health, Committee on Religious Affairs, Committee on Environment. Tourism, nagagawa na kagad ni Kagawad Chino Liu because, ayan na, nasa city na talaga. Kaya, di ba, Kap Dondon, tumitingin muna tayo. Pag gagawa tayo ng, Kags Marie, gagawa tayo ng, hindi dapat tayo may kapareho na ordinansa sa city. Kung hindi, masa-stuck down to yung ginagawa natin. So, we only need to know kung ano yung nasa city. And then, pag kapitan ka, we can adapt. Or kapitan ka, implement. Ganun lang kasimple ang buhay. Yung sagot ko pala sa'yo, Kagawad Maria, yung, kasi naalala ko biglang nagting sa utak ko. Meron naman pala mga ordinances na galing din sa city na binababa, like yung PPP, yung Pan-Philippine Plan for Nutrition, yung pag-ano ng iodized salt. So, naano ko yan kasi ako rin nagtatype ng mga, very hands-on ako. Siguro mga 10 ata yun na halo-halo reso and ordinances. Pero yung kanina kasi, syempre, as public servants, we also want to come up and, generate our own resos na... Yan ang challenge, lalo na first termer kasi. Yun yung nagiging challenge talaga. Kasi mostly ang na-identify lang talaga sa atin pagka once may mga activities, lalabas tayo, papakita sa tao, mag-speech, gagawa ng mga programs. Pero pagdating na dun sa barangay council, na uupo ka as barangay kagawad, at makikipagdebate ka sa inyong konseho, yun naman talaga dapat ang trabaho ng isang barangay kagawad. Yung legislation part naman na side natin. Kaya nakakatuwa malaman na, biruin mo, wala pang 2 years.
meron na siyang mga naipasang mga resolusyon at kasama na siya bilang mga co-proponents ng mga ordinances na makikita natin mga kabarangay sa Facebook page ng isang kagawad Chino Liu, not only for becoming Tita Chrissy and known for being a content creator and vlogger. So, ano naman hindi naman tayo madamot sa ganun Yes. So, sometimes, naninilip din ako ng mga Facebook page, ng mga ibang mga barangay, not only in Parañaque, tinitingnan ko, okay ata itong nasa QC. So, check ko. Let's see if we can apply it also to Barangay Don Bosco. So, may mga ganun ako na comparison. Isa lang lately, diba? Yung sa ID. Yung brick, yes, the naalala brick. ko. Barangay Residency Identification Card. So, kukunin ko po yan. Kap. Tsaka isa lang hindi namin binibigay ngayon yung revenue code namin. Kasi, uso ang kopyahan ngayon. So, yun lang po ang hindi namin mabibigay sa inyo. Kasi ngayon nagtatanong yung iba, barangay ganito, barangay ganyan. Pati nga revenue code yun ako. Tsaka medyo crucial din kasi yun. Kasi nandun nakabase yung mga about sa collections. RPT, di ba? At saka most of the time, hindi naman angkop sa probinsya yung revenue code dito. Kaya angkop sa isang maliit na barangay. Kasi malaki ang budget ng Barangay Don Bosco kumpara sa... I suppose. Yes. Yes, Malaki that's talaga. the importance also on having, ako, kung mabibigyan ko lang ng advice yung mga, dyan, kapitan, mga kagawad, maganda rin na may legal ka inside your council Yep. So as much as possible, para 2-in-1, someone that can do the paperworks while also knowing and understand the laws and how to apply it. So, dapat siguro kung kaya natin na attorney yung secretary natin, di ba? Na accountant din talaga yung treasurer natin. Di ba? Para, kailangan natin itaas We're Yes. also applying din pala for ISO sa barangay. Yan. Galing yun. Wow, alam mo, nagka-ting moment din ako dahil maganda yung mga... Pakiulit nga. Sinabi na dapat may legal nga sa council, tsaka talagang well-qualified dapat ang Correct. treasurer. Anyway, sa ating pagtatapos, nais po namin magpasalamat kay Kagawad Chino Liu, a.k.a. Chrissy Achino, ng Barangay Don Bosco. Sapagkat hindi lamang siya public servant, he is also a public figure na nabigyan kami ng oras din sa Barangay Tano. Kagawad, any last messages sa inyong mga followers mo, televiewers namin, at sa ating mga kabarangay sa Pilipinas? Ako, I'd like to first of all thank sa Barangay Tayo, Kagawad Butch, Kagawad Marie, Kap Dondon, for inviting me and for having me here. Also, I'd like also to say hi sa lahat po ng mga nanonood sa Barangay Tayo. Alam nyo, it's a challenging role 'Di ba? Lahat naman ata ng trabaho challenging. Pero it's more challenging because instant ka dito You're the apple of the eye ng mga tao. You do good, you'll get criticized. You do bad, you'll also get criticized. So, lang tayo, we also have to focus on yung talagang serbisyo natin sa tao. Ang pinakamahalaga dito, ang bida dito, ang mga constituents natin. If nabibigyan natin sila ng sapat na atensyon, serbisyo, benepisyo, I guess yun yung yun yung fulfillment natin bilang isang public servant. Wow, Kags Chino, ang dami nun. Baka may gusto ko pa idagdag. Ito na yung pagkakataon mo. Yes, ipapromote ko lang din, syempre maliban sa, sabi mo nga, public servant tayo, public figure din po tayo. Airing na po sa Oxen YouTube channel yung Sashes and Hearts. Ito yung isa sa mga series na ginawa namin. So, kasali po ako dyan. We also have yung entry namin to the Pure Gold Cine Panalo this March. Ang title niya ay Co-Love. So, starring yan sila Jameson Blake, si Alexa Ilacad, meron din kaming sa March din, Postmortem. It's a film, it's a horror film. So, out din yan on theaters nationwide. Plus,
all year round po kami iikot sa lahat ng mga SM Supermalls for the V-Line MSME Caravan. So, para yan sa mga micro, small, medium entrepreneurs na tinutulungan ng SM. Ako ang host niyan for January to December 2025. And of course, wag po natin kalimutan, if I can, share kung sino po ang sinusuportahan kong party list. It's the Pinoy Workers Party List. So, dapat isa lang iboto natin I mean, one party list per tao lang. Yes. Sa lahat ng party list na yun. Pero marami namang mananalo dyan. Kaya kung pwede i-consider nyo rin. Wow, maraming salamat. So, para po sa inyo, in behalf of Kapitan Don Francisco, Kagawad Marie Formentera Ferrer, SK May Salazar, kasama po natin si Kagawad Chino Liu, ito po ang inyong pambansang Kagawad Buserano. Magkita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay